Umulat umaraw, tuloy ang gala at sa pagtatapos ng buwan ng wika, isang natatanging house tour ang ibibigay ko sa inyo. Babalik tayo sa nakaraan, dito sa Bahay na Tisa. Dito lang yan, sa Gala-Gala, sarap-sarap! Ang Bahay na Tisa ay itinayo noon pang 1846 ng pagmamay-ari ni Don Cecilio Tec y Cabrera. Isa ito sa mga kabahayang nag-survive noong World War II na ngayon ay may edad ng 179 years old na siyang pinakamatandang bahay sa lungsod ng Pasig. Kasama natin ngayon si Mami Net na siyang 6th generation na may-ari dito sa Bahay na Tisa. Mami Net, kumusta po? Ano ang buong pangalan ni Mami Net? Marie Antoinette Simplicia Leticia Rosalinda Victoria Eugenia Tec y Rivera de Mendoza. Pwede niyong gawing Wi-Fi password yan para walang makanakaw ng Wi-Fi ninyo. Simulat sa pool, kayo na talaga yung nangangalaga ng bahay? I grew up here. Actually, I was born and raised here. This is where I grew up. Pero bakit siya tinawag na Bahay na Tisa? Ang bubong namin kasi used to be yung red bricks, yung tiles. Yun. So, kaya tawag sa kanya Bahay na Tisa. Ito palang mga tiles dito, ito pa ba yung original tiles? Original to. At sa pag-akyat namin sa bahay mula sa unang palapag, bumungad sa amin ang napakaluwag na main hall na nagsisilbing receiving area, family dining at showcase ng mga old and new family photos. Etong mesang to, that's our dining table. 8 henerasyon na ang kumakain dyan. 8 henerasyon na? Until now, we usually eat here pa rin. Yung area na yan, dyan yung parang office ng mga lolo before. Yung magsasaka, at saka yung nagtatanim ng mga gulay. Dito sila nag-uusap. Okay, ito ang aming banggerahan. Dito pinapatuyo ang mga plato at baso kapag nahugasan dyan sa labas. So, Mami Net, itong part ng bahay na to, ano naman to? Ito yung main sala. Okay. Tapos nandito yung 2 bedrooms. 2 lang bedrooms itong bahay. 2 lang. Siyempre, hindi na natin papasukin. Ayaw naman natin masyadong invade ang privacy nila. Itong mga bintana ninyo, hindi nawawala ang kapis. Ito yung kapis windows namin. Ito, original yan. Ang mga original. bago, itong maputi. Kasi siyempre, 179 years, meron ng mga nawala, nasira. Oo. Saka makikita mo kung ano yung bago, mas maputi, at yung luma, mas madumi. Maliban dyan, marami pang mga lumang gamit ang ibinida ni Mami Net na sure akong ikaaaliw ng mga heritage enthusiasts. Itong sombrero ng World War I. World War I na sombrero nandito pa rin. Panggiling, ginigilingan. Giling ng bigas? Oo. Yung panggawa ng puto? Oo. Ayan. Mabigat siya. Diba? Mabigat? Gawa sa bato? Oo, this is bato. Eto, alam mo kung ano yan? Eto, ano ba to? Dear Mami Net. Ganun ba yan? Hindi, plancha yan. Plancha? Plancha, before planchang de uling is this one. Oh my, okay. So, lalagay mo dyan yung bagong, yung tuyo na damit na magusot. So, ginaganyan siya. Pero walang init? Wala. Sa sobrang bigat nito, mauunat ang... Mauunat talaga. Isa na nga talagang haligi ng kasaysayan at kultura ang Bahay na Tisa, kaya naman pati mga estudyante dumadalaw dito para sa kanilang mga school projects. Anong ginagawa nyo dito sa Bahay na Tisa? Nagpipilm po kami para sa subject na 21st Century Literature. Oh, good luck sa inyo ha, sa inyong project. Pagkatapos ng shoot, diretso uwi. At noon ngang 2020, dineklara bilang Important Cultural Property ang Bahay na Tisa ng National Museum of the Philippines, kung saan matutulungan na ang pamilya Tec ng national government para i-conserve at maprotektahan ang buong kabahayan. Kaya mga Kapap Life, dumalaw na kayo dito sa Bahay na Tisa na matatagpuan sa P. Gomas Street, Barangay San Jose, Pasig City. Bukas sila mula Lunes hanggang Biyernes, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. naman. May entrance fee na 100 pesos at 50 pesos naman kung estudyante ka. Pwede ring i-visit ang kanilang official FB page for more details and reservations. Hanggang sa susunod nating journey down the latest galaan, dito lang sa Pop Life!